At dahil medyo nagbabawas na nga tayo sa maalat, ang ginagawa na lang naming sausawan ay sinabawan ng aming ulam at magpipiga kami ng maraming sili para pampagana. Hello, 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 hello mga kananay! Bandang alas 5 na nga to ng hapon at ewan ko kung matatawag mo pa tong tanghalian pero parang tanghalian hapunan na namin to. Late na rin nga ako nagising kaya tanghali na rin ako nakapagluto. At pagkatapos kong magluto at bago kumain ay naisip ko munang maligo para naman presko sa pakiramdam dahil kahit gantong oras na alas 5 ng hapon ay mainit pa rin. At ang ulam nga natin ngayon ay sinampalukang ribs. Sa oras nga ng pagkain natin ngayon, hindi ko alam kung fasting ba ang tawag dito, OMAD, 1 meal a day o TMAD, 2 meal a day. Ako naman kasi ngayon, kung kailan lang ako nakakaramdam ng gutom, ay doon lang ako kakain. Hindi katulad dati na parang miyat-miya lagi akong gutom. Kaya bilang miyembro ng Turok-Turok ay sa tingin ko ay nakatulong naman ito para sa pagkain ko. At sa palagay ko rin ay nababawasan naman ang timbang ko. At para nga sa pagluluto ng sinampalukang ribs, unahin natin gisahin tong sibuyas. Bali sibuyas na puti at pula nga pala tong gamit ko dahil naubusan na kami ng mga sibuyas. Gawin lang nating translucent ang kulay nito at isabay na natin itong bawang. Papulahin lang din natin ang mga ito at pagkatapos ay isabay na natin sa paggigisa itong patis. Palabasin lang natin ang kanyang malakifi aroma. At pagkatapos ay ilagay na natin itong ating mga kamatis. Ang ginamit ko ditong kamatis ay yung mapupula na at medyo malambot para madali na siyang madurog. At sumunod naman ay nilagay ko na tong ribs. Ito namang ribs ay pinakuluan ko na kanina, bahagya para makasagap yung mga impurities niya at hinugasan ko na rin para matanggal yung iba pang naiwang mga dumi. Mekos lang natin yan ng onte mga pinsan at sumunod naman ay ilagay na natin yung mga pinagsabawan niya. Husay din naman itong si Andong kung kailan ako nagvo-voice over tsaka siya sumasabay. Sabi ko tahimik muna siya kasi nag-re-recording ang mami niya at sabi niya naman ay okay. Pero ayan, iyon pa rin, sumasabay pa rin siya. Ayan Andong, ang cute mo talaga. Minsan nga hindi mo alam kung nangaasar kasi itututok pa talaga sa tenga mo. At yun na nga, mabalik tayo sa ating niluluto dahil nga tinawag itong sinampalukang ribs ay maglalagay tayo ng sampalok. Dito naman sa sampalok ay masasabi kong hindi ko tinipid dahil ang dami kong nilagay na sampalok pero tinamad. Kasi nga ba naman hindi ko na siya ginayat-gayat at hinagis ko na siya dyan ng buo kasama yung tangkay. At ang sabi ko naman sa sarili ko ay hihiwalay naman yan pagluto na. Doon ko na lang pipiliin yung tangkay. O diba, matrabaho pa rin. Ay, ano ba namang utak yan? At yun na nga, nilagay ko na rin tong 5 pirasong gabi natin para masabay sa pagpapalambot. At naglagay na rin ako ng pampalasa, itong dashi the powder na ang equivalent naman dito sa atin ay Knorr beef cubes. At yan na nga medyo malapot na ang ating sabaw dahil piniga ko yung ilang gabi natin, siguro mga 2 piraso, pampalapot ng sabaw. Tapos medyo malambot na rin tong ating karne. At naglagay na rin ako nitong mga frozen na ceiling green, na hindi ko naman natanggal yung tangkay pero tinanggal ko na rin. Kasi baka naman sabihin, ano ba yan? Ba't hindi man lang matanggal-tanggal yung tangkay? Kaya kahit mainit na at napapaso-paso na ako, ay pinilit ko pa rin siyang tanggalin. At bilang pampaasim naman ay gagamit tayo ng bunga ng sampalok. Itong bunga ng sampalok na to ay pinakuluan ko na kanina at pinalambutan. At bali, yun na rin yung pandagdag ng sabaw natin. At nung natatansya ko na nga na malambot na itong karne natin, ay tinanggal ko na ang sikretong teknik para mabilis lumambot ang karne natin. Pag nga pala hindi ako gumagamit ng pressure cooker at gusto ko magpalambot ng karne, ang gagawin ko lang ay maglalagay ako ng tinidor dito sa akin pinagpapakuluan. Marahil yung iba, hindi sila naniniwala sa ganyan, pero kasi para sa akin ay effective ito. Yun lang naman at kahit wala nagtatanong ay share ko lang. At bilang finale ay nilagay ko naman to 2 taling kangkong, bali pinilian ko lang siya ng mga dahon. At eto na nga, nakalimutan ko pa ilagay itong ating mga mushroom. Kaya naman binuksan ko ulit ang kalan para naman mapakuluan. Yung mga mushroom nga pala na to, ito pa yung natira namin nung nag-hotpot kami noon. Sayang naman, di ba? Tsaka gusto ko rin kasi yung mushroom, yung tipong habang kinakain mo siya, yung crunchy na pumuputok-putok-putok sa pagmuya mo, ganon. At yan, pagkatapos naman ay tikman mo na kung okay na yung asim sayo. At kung matabang naman ay okay lang yan, may patis naman. At yan, luto na. Ready na tayo para kumain. Luto na ang ating sinampalukang ribs na may kangkong, mushroom at usbong ng sampalok.
Yun lang. Thank you for watching. Paalam!